Hello po mga bata, ako po sa Tikin Shihomi Ibanotan. Ang kwento natin ngayon ay tinatawag na Pagpapalaganap ng Salita. Ang memory verse ay mula sa Gawa, Kapitulo 13, versikulo 2, na nagsasabi, "Ibinukod para sa akin sina Bernabe at Saulo para sa gawaing itinawag ko sa kanila." Ang mensahe ngayon ay pinadala tayo ng Diyos bilang mga mensahero ng Kanyang grasya. Nakarating na ba kayo sa mahabang biyahe? Paano ka naglakbay? Sina Pablo at Bernabe ay sinugo sa isang espesyal na paglalakbay. Isang paglalakbay upang sabihin sa iba ang biyaya ng Diyos. Ngunit hindi lahat ay masaya habang sila ay nangangaral. Sina Pablo at Bernabe ay nagtutulungan sa Antioquia. Sa loob ng isang taon, patuloy silang abala sa pagtuturo sa pangangaral at pagtulong sa mga tao. At ang iglesia ng Antioquia ay lumago at lumago. Isang araw, ang ilan sa mga miyembro ay nag-aayuno at nagdarasal. Hinihiling nila sa Diyos na gabayan sila para sabihin sa kanila kung ano ang gusto nilang gawin nila. Sinabi niyang tinawag ko sina Pablo at Bernabe upang gumawa ng isang espesyal na gawain para sa akin. Ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanila at ipagdasal sila at paalisin sila upang ipangaral ang mabuting balita sa ibang mga lugar. Nalungkot ang lahat nang mabalitaan nilang aalis sina Pablo at Bernabe. Ngunit nais din nilang marinig ng iba ang tungkol kay Jesus. Kaya ang mga mananampalataya sa Antioquia ay nag-ayuno at nanalangin. Pagkatapos ay nagtipon sila para sa isang espesyal na tulong ng panalangin. Ang mga matatanda sa iglesia ay nagpatong ng mga kamay kina Pablo at Bernabe at ipinagdasal sila at pagkatapos ay pinayaon nila sila sa kanilang paglalakbay. Isinama ni Pablo at Bernabe ang isang binatang si Juan Marcos. Matututo siya sa kanila at tutulungan sila sa kanilang gawain. Nakasakay silang tatlo ng bangka sa daungan ng Salamas at tumulak sa Cyprus. Ay naglakbay sila sa buong isla. Huminto sa lahat ng sinagoga ang mga Hudyo at nagtuturo sa lahat ng nakikinig. Hindi nagtagal, lumipat sila sa Papos sa kabilang bahagi ng isla. Doon nila nakilala ang isang Hudyong mangkukulam at huwad na propeta. Tinatawag na Bar Jesus o Alumos. Siya ay isang mahalagang tao at isa sa mga Romanong prokonsul o ang pagdalo ng gobernador. Ang Cyprus ay hindi isang malaking isla, kaya ang balita ng mga estranghero ay mabilis na naglakbay at ang kanyang mga kasama. Gusto niyang marinig ang salita ng Diyos. Hindi natuwa si Alumos tungkol doon. Natatakot siya na mawala ang impluwensya niya sa prokonsul. Kaya sinubukan niyang ibaling ang prokonsul laban kay Paul at sa kanyang mga kaibigan. Ngunit ipinakita ng banal na espiritu kay Pablo kung ano ang nangyayari. Biglang lumingon si Paul at tumingin ng diretso kay Alumos. "Anak ka ng Diablo," sabi niya. "Kaaway ka ng lahat ng tama. Ikaw ay puno ng mga pandaraya at paraan upang lukohin ang mga tao. Hindi ka titigil sa pagsisikap na maglagay ng mga hadlang sa daan ng Panginoon. Dahil sa mga kilos mo ay mabubulag ka sandali. Hindi mo makikita ang liwanag ng araw kaagad." Naramdaman ni Alumos ang isang madilim na ambon na gumulong sa harap ng kanyang mga mata. Pumikit siya, kinusot niya ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang itong itulak palayo, lalong dumilim ang lahat. Si Alumos ay bulag at hindi siya nakakikita ng kahit ano. Sinimulan niyang abutin ang isang kamay para may gumabay sa kanya, kaya hindi siya nahulog. Namangha ang prokonsul, isang saglit nakakita si Alumos. Ngunit ang sumunod na sandali, siya ay bulag. Ito ay nakumbinsi ang prokonsul na si Paul ay nagtuturo ng katotohanan. Nakinig siya at natuto.
at hindi nagtagal ay naniwala siya sa Diyos. Sina Paul, Bernabe at Juan Marcos ay naglakbay sa maraming iba pang mga lugar. Kahit saan sila magpunta, sinabi nila sa lahat ang mabuting balita. Ang biyaya ng Diyos ay libre at magagamit ng lahat. Maaari tayo maging katulad ni Pablo at ng kanyang mga kaibigan. Tayo rin ay makapagsasabi sa mga taong ating nakakasalamuha tungkol sa kahangahangang pag-ibig at sa biyaya ng Diyos. Kaya mga bata, tayo po ay maging kabahagi ng pagpapalaganap ng pabalita ng kaligtasan. Unahin natin palagi ang Diyos.